Na mga par, no, na hindi na ma-extend at kailangan nang umuwi, no. Sana umalis na lang talaga mga par, no, kasi napakahirap dito, no. Ito, Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Ayun, malinis na mga par, oh. Ayun na namin, no. Wala na. Oh, gandang panahon ngayon, di masyadong mahangin. Ayan, oh. Ayan mga par, mayroong ano dito, no. Ano ng tubig siguro to, oh. Kaya maganda ang panahon, +8 mga par. Maganda ang panahon ngayon mga par, no? +8, no. So yun, good morning mga par, welcome back to my channel again. Ano tayo, walking tayo, walking. Kasi sarap ang panahon. Yan. Oy, today Sunday mga par, no? Kamusta kayo? Ayun, hindi ko pa pala nagagawan nung vlog natin doon kay sa isa nating subscriber, no, na nag-share ng kanyang mga par, ng kanyang kwento, no, yung kung paano siya nakapunta sa Canada at anong nangyari sa kanya dito sa Canada mga par, no. So gagawin ko pa siya ng video. Inaano ko pa, binabasa ko pa kasi medyo mahaba yung mga par, no. At anuhin natin yung parang i-summarize natin para hindi rin masyado mahaba yung ating video, no. Gagawin ko pa siya. Kaya ayun, papahangin muna ako mga par, tapos na ako mag-almusal, no. Bakain na tayo, kagabi nga galing tayo doon kina Sir Ali, no. At in-invite niya tayo, no, na Sir Ali doon niya merian. At pasyalan natin yung cemetery, no, ng kanyang magulang, no, kung saan nakahimlay, no. Pumunta kami. Tatay ni yun, doon niya merian, no. Anyo, nakita rin natin mga par yung kung saan sila nakabili, sila Sir Ali, no, yung kanilang lote, no, doon sa malapit lang din sa pinagano ng tatay ni Doña Miriam. Ayun, ganun kamahal mga par, no, 22,000, no, ang isang lote lang noon. At bukod pa yung funeraria daw noon mga par, no. Sabi ni Sir Ali, kulang-kulang 20,000 din yung funeraria mga par, no. Napakamahal din, no. Piruin mo yun. Bibili ka nun 22 plus, pagpalagay natin 10,000 na lang yung lalabas ka ng mga 30,000 plus, no, para maglagay ka doon sa na yun, no. Hindi ko lang alam kung may iba pang mas mura nun, no. Hindi pa natin na-explore masyado, no. Yun lang, doon lang banda mga par, no, yung Sir Ali. So ayun. At syempre papasalamat ulit tayo sa kanila at yun nga, na-experience natin or puntahan natin. Pangalawang punta ko na doon mga par, no. Hindi na tayo nakapag-video nung una. At least ipakita ko sa inyo, no, kung ano itsura at kung magkano, no, yung mga gagastusin nyo pag dito sa Canada. Kumbaga dito kayo naabot, no. Mahal, no, mahal talaga, no. Pero nagdidepende pa yan sa mga par, no, sa lugar kung nasaan ka. So siguro pagka malayo ka raw, mas mura, no. O sa ibang province baka mas mura pa, no? Hindi ko alam sa ibang province, dito lang sa Scarborough. So yun lang mga par, lakad-lakad lang tayo at kailangan nating magpatunaw ng ating kinakain kasi medyo malaki na yung tiyan natin, no. Subukan nating kaya natin magtakbo-takbo, no.
sa mga darating na araw, kung hindi kung hindi siya malamig na, no? Pero may gym kami rito mga par, no? Sa tinitirhan namin, which is libre naman yan, no? Pero hindi ko pa nasubukan yung gym dyan, no? Hindi pa ako nakapasok, pero try ko dyan. Gusto ko rin magbuhat ng weights mga par, no? Para lumakas-lakas naman yung upper body natin, yung legs natin, no? So ayun na mga par. Naalala nyo ba mga par yung balita or binalita doon mismo sa mga par, no, na mayroong 4.9 million na mag-expire ang visa mga par, no, ngayong end of 2025, no. So 4.9 million mga par expiring visa daw, no, at the end of 2025. Binalita to mga par, mga kung hindi ako nagkakamali, mga February, no? Mga nakaraan pa to, no, February or basta before election mga par, no. Binalita na tong balita na to, no, na 4.9 million ang mag-expire na visa ngayong end of 2025, no. So ngayon na nga par, November na, no. So isang buwan na lang, no, isang buwan na lang mag no, 2026 na no. So lumalabas na naman yung mga balita mga par. Nakita ko sa Facebook din yung iba, no, na mayroong nga ganun na papauwiin daw, no. Kasi wala na ang visa, no. Pero tiningnan ko doon sa mismong balita mga par, binalikan ko. Hindi naman nakalagay doon na papauwiin, no. Nakalagay na may expired yung visa mo, no. Maraming mag-expired ang visa ngayong 2025, no, end of 2025. So siguro yung iba mag-ano yan mga par, no, magta-transition yan sa extend nila, no, or kukuha sila ng ibang permit, no. Marami yan kasi 4.9 million mga par, no, napakarami. So malamang yung iba nagta-transition yan sa ibang permit, no. Baaring naplano na nila, nakuha na nila yan, no, ka-apply na sila, no. At yung iba naman, pagka talagang hindi po pwede mga par, maaaring umuwi na lang siguro, no. Nakalagay doon sa balita mga par, nakita ko, napanood ko, no, yun nga, sabi nga nung IRCC, no, sila yung nagbibigay nung mga permits, diba? Kung may expire ka na, no, sila yung may may authority mga par, no. Kunwari may expired ka na ngayong December, no, sila magbibigay sa'yo yung must leave Canada, no. Pero ang nag-ano niyan mga par, yung papatupad talaga ng yung mga CBSA, no, sila yung may authority din na magpatupad, no, magkapupuntahan ka, no, sa bahay mo. Kasi naman yan nila yung mo yung expired na, no, kung alis ka na talaga ng Canada, no. So ang IRCC ang magbibigay ng na kailangan mo nang lumabas, ang magpapatupad, no, pero ang gagawa na yung sa CBSA mga par, sila yung may authority din, no. Sila yung siguro na i-deport ka, no, ulihin ka siguro kasi wala ka na status, Pero yun, ganun karami mga par, 4.9. Pero yun nga, hindi naman lahat yun na maaaring nag-transition na yung iba, maaaring na PR na yung iba, no, maaaring nakakuha ng lamia, no, para ma-extend, no. Hindi natin alam, no, kasi kanya-kanya tayo ng permit nga, no. Iba-iba tayong sitwasyon, no. Pero isa lang ang goal natin mga par, no, na hindi tayo ma-out of status. Kasi talagang bawal, no, bawal yan. At kung ma-out of status ka nga, no, at hindi mo na kayang i-renew, no, ay talagang uwian na mga par, no. Kailangan mo nang umuwi, no. Kailangan mo nang umalis dito sa Canada mga par, dahil wala ka na status, no. Ano pang gagawin mo rito, no. Yun, sana, no, kung talagang wala na mga par, no, na hindi na ma-extend at kailangan nang umuwi, no, sana umalis na lang talaga mga par, no, kasi napakahirap dito, no. Yung mga may status nga ay nahihirapan, no, lalong-lalo pa yung paano pa yung mga par, yung mga walang status, no. Pag ikaw ay wala nang status rito, no, wala ka na hindi ka na pwede mag-avail nung healthcare dito, yung kung dito sa Ontario, yung UHIP dito mga par, no. O paano, no, pag nagkasakit ka, no, diba? Pag nagkasakit ka dito mga par, ay at wala kang healthcare, no, yung UHIP dito ay napakalaking problema yun, no. Talagang malaki ang gagastusin mo.
And then magbibigay ka pa ng malaking problema sa mga kung may kamag-anak ka rito, no. Siyempre maaari sila mga par, no, maapektuhan pa yan kung diyan ka nakatira sa kanila or kinukup-kup ka nila, no, kasi ngayon bawal din yan, no. Kung alam mo na kamag-anak mo wala na status at nasa sayo, kinup-kup mo, no, may parusa rin yan mga par. Sa pagkakalam ko, hindi ko lang alam kung anong parusa sa'yo, no, kasi kung citizen ka na rito or permanent residence, no, pero mayroon yang parusa mga par, no, dahil ano ka dyan, accomplice ka kung tawagin, no, dahil alam mo wala na sa status pero nasa sayo, nakatira sayo, no. Dahil mahirap din mga par, no, pangalawa doon sa trabaho rin, no. Wala kang status, bawal ka magtrabaho, number 1 mga par. Sabihin na natin mayroon ka mahanap rito, no, ano ka rin, anuhin ka rin nila, no, kasi wala kang, parang babarating ka rin ng sweldo. Yun, basta prone ka sa ano mga par, no, sa mga pang-aabuso. And anong gagawin mo? Hindi ka pwede magreklamo dahil wala kang status, no. Kaya yun, para sa akin mga par, kailangan mo na talagang umuwi, no, pag ganun ang mangyari sa'yo, no. At dito, kung ma-extend mo nga mga par yung permit, no, dahil napakahirap na nga ngayon, no, yung lamia, no. Kasi kung may permit ka, kung open work permit ka at hindi ka na na-extend mga par, at maglalamiya ka, wala na nga lamia, no, mahirap na nga. May isa ka pang option, no, ay dalawang option. Pwede ka mag-student uli, which is napaka magastos at napakahigpit na rin ngayon. Pangalawa, yung tourist visa mga par. Yung tourist visa, maaaring mabigyan ka, ma-approve ka mga par, no, pero hindi ka nga pwede magtrabaho din dyan, no. Yung naka-tourist visa ka and limited, no, 6 months lang, maximum 6 months. Baka wala pa nga, no, depende sa ano mo, depende sa stay mo rito, depende rin sa officer kung bibigyan ka ng 6 months, no. Yung iba may nabibigyan lang 1 month, no, 2 months, no. Depende pa rin mga par, no, sa visa officer, no. So ayun, para sa akin talagang kailangan mo na umalis, no, pag ganun ang mangyari sa'yo, kasi napakahirap na dito mga par. And ayun, isa pa, kung may plano ka na bumalik rito, no, or gusto mo pang bumalik, no, kasi ngayon talaga mahigpit mga par. Ang Canada ay napakaganda naman talaga, no, para sa akin, no. Pero sa ngayon kasi naghihigpit dahil naabuso nga, no. O kung may balak kang bumalik rito, no, huwag mo sirain yung ano rito, yung record, no, yung ano mo. Kasi makaka-apekto yan kung gusto mo pang bumalik rito mga par. Kaka-apekto yan sa iyong ano, sa application mo, no, kasi makikita nila yan doon na tulad ng ano, wala ka na status pero nandito ka pa rin sa loob, no, at nahuli ka nila, ay wala na, no. Maaring pag-apply mo sa susunod, hindi ka na ma-approve dahil yun nga, lumabag ka doon sa ano, no. So yun, mahirap mga par, no. Kaya para sa akin, no, yun nga, lagi kong sinasabi, pagka hindi na talaga po pwede, no, at hindi na tayo legal dito sa Canada, kailangan na talaga nating umuwi mga par, no. At wag na nating ipilit, no, yung gusto natin, no. Masakit man, mahirap man, pero yun, wala tayong magagawa. Hindi binigay talaga mga par, hindi pa panahon, no. Maaring may plano pa sa atin na iba, no. Hindi pa lang natin alam sa ngayon, pero yun, kailangan nating tanggapin kung mangyari sa atin mga par, no? So ayun lang, maraming salamat mga par. At kung may dadagdag kayo, no, doon sa ano, sa pinagkwentuhan natin ngayon, no, mag-comment lang kayo sa baba mga par, no. At kung gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment din kayo sa baba, no. Dahil gusto ko ring malaman kung sino talaga yung yun, nakasuporta sa atin, at gusto kong pasalamatan sila mga par, no, or kayo mga par. So ayun, maraming salamat mga par, no. Lalakad-lakad na ako konti rito sa unahan, no, at mamaya papasok na tayo at may gagawin pa rin tayo. So ayun, siguro dito ko muna tatapusin na aking vlog mga par. To God be all glory. Happy weekend sa lahat, and we'll see you on the next one. Bye.